yun. Ngayon, isang araw. Kaya nga po siguro, sabi ko dito ko sa kay Sisi ko, siguro kulang na rin kami sa ano, kaya parang ang bigat. Hindi, totoo po yun. Ang Kasi, ang sabi po ng Bible, sabi niya, And seek guys, first the kingdom of God. Unahin natin ang Diyos. Kasi, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Ang nangyayari lang kasi, dahil mas nabigyan natin ng importansya ba, naubos yung oras natin dahil ang dami natin iniisip, yung gastos na ganito, yung tuition na ganito, may utang si ganito, kailangan ko, mga ganun pa ba, di ba ba? Tama po, Pero, tama po. nakakalimutan natin spiritual. Kasi yung dati kasi ng tatay ko, ganoon din, lagi magkasama, pag gagawin, magkasama kami. Kinabukasan, bigla na ng, siyempre, wala na. Eh, paano kung ang isang tao ganoon ngayon, dumating yung pagkakataon na, siyempre, in-enjoy mo yung buhay mo na dito ka, lahat, puro physical. Tapos isang araw, biglang nawala na yung tao na yon. Paano nangyari? Kumusta naman yung kanyang kaluluwa? Saan pupunta yun? Kung halimbawa, alam natin na siguro naman kayo din, pwede nyo sabihin na lahat naman ng tao makasalanan, di ba ba? Tama. Wala namang hindi. Wala naman tao Ngayon, perfect. correct. Lahat naman makasalanan. Ngayon, kung tayo makasalanan, tatanggapin ba sa langit ang makasalanan? Siyempre hindi. Ngayon, kung tayo makasalanan tapos bigla siyang nawala, Oo, tama po. Ano, yung kaluluwa ngayon, pwede ba sabihin na ng si kaluluwa na lang, sabihin, ay, ngayon ninanalig na ako sa Panginoon. Hindi pwede. Ala na patay na siya, di ba ba? So, dapat ang tao habang buhay, dapat magdesisyon na magbalik loob sa Diyos. Gusto mo magbalik loob sa Diyos, pero paano ka babalik sa Diyos? Pwede bang, sabi nga nila, kasi mabait ako magpapakabait ako, magsisimba ako palagi, at ako'y gagawa ng mabuti sa kapwa, tutulong ako sa kapwa. Wala pong bilang sa Diyos yon. Kasi kung mayroong bilang sa Diyos yon, dapat wala na Panginoon sa Kristo dito, di ba ba? Abe, hindi fair doon sa iba na nanalig sa Panginoon sa Kristo, tapos iba naman gumawa lang ng mabuti, naligtas na. Hindi ganon. So, ang kaligtasan ng tao ay nasa pananalig sa Panginoon sa Kristo. Hindi dahil kayo mabait ka, dahil kayo mayaman, dahil kayo nagbibigay ng milyon-milyon, hindi po bilang sa Diyos yun. Yung kasalanan natin na dapat natin bayaran, kinuha ng Panginoon sa Kristo sa cross, di ba? Kaya siya napako. Dapat tayo napako doon, pero hindi. Dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, Siya lang nag-sacrifice. siya ang nagsakripisyo. Kinuha niya lahat yung kasalanan natin. Ngayon, ang gusto naman ng Diyos, dahil nakuha na niya lahat yung kasalanan natin, na tayo naging malinis sa harap ng Diyos, ang gusto lang ng Diyos para tayo ay maligtas. Ang sabi niya doon sa John 3:16, maliwanag po yan, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ba yung sanlibutan? Tayo yun. Yung sanlibutan, ibig sabihin makasalanan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, na ang sino man ay manalig sa kanya ay hindi ay mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po sinabi ng Bible na ang sino man tumanggap sa kanya. Kasi kung tanggap lang, madaling tumanggap di ba ba? Madali mong tanggapin. Pero paano mo tatanggapin isang bagay na hindi mo naintindihan? Di ba pag bumili kayo ng halimbawa, bumili ka ng isang bagay sa mall, di ba tinatanong yung mga ahente? Paano ba ito? Lalo siguro kung kotse bibilin mo, halimbawa kotse, mahalaga ng kotse 2 milyon. Hindi mo siguro bibitawan yung pera mo ng halaga ng 2 milyon na. Ganoon na lang, di ba ba? Itatanong mo, paano ba to? Ano ba ang warranty nito? Paano ba patakbuhin ito? Ano ba? Ganoon, di ba ba? Napakaraming tanong. At saka mo palang bibitawan yung pera mo. Siguro mas higit yung ating pananampalataya sa Diyos, no? Yung pananampalataya sa ating Diyos, akala natin basta tayo ay nagsimba ka lang, nanalangin ka, gumawa ka na mabuti, tumutulong ka sa kapwa mo, nakita ng Diyos. Hindi. Isang bagay lang, yung manalig ka sa Panginoon sa Kristo. Kaya lang yung pananalig ko sa Panginoon sa Kristo, walang nakakaalam nun, ikaw lang at ang Diyos. So sa puso mo yon na talagang ikaw ay nananalig sa Kanya. Kasi kung wala yon, sayang lang. Sabi ko nga, siguro po, Katoliko po ba kayo? Opo. Ako po dating Katoliko. Pero yun na Diyos, mag-Saudi ako, naging napunta ako sa Saudi. sandali lang po ako doon. 8 taon lang po. Sandali po naman po nun. 8 taon, Qatar 4. Labing isa rito. Si Ros, kwento ko kay Ros kagabi. Ako din sa Qatar nakapunta na ako, pastor, pero ano lang, 7 months na ako. Saan po doon? Sa mga ganyan at paliliwan. Kung ano yung kasi parang malayo sa malayo sa Doha. Ganon din sila. Kaya 7 Alam niyo months ba na ba ako. mahirap?
Kasi Sa Riyadh din, 2 taon ako Ah. sa Riyadh. sipin nyo Katoliko tayo, halimbawa. Ngayon, hindi naman ipinapaliwanag ang kaligtasan. Di ba ba? Wala naman pa ba, di ba? Wala. Sinasabi ba ng pare? Wala. Basta Wala. magsimba ka lang. Mm. Ngayon, Ka sa sermon. correct. Ngayon, ang masakit po ay ganito. Paano kung isang araw eto, totoo. Pag ang Katoliko, kapag ang namatay, ano pa sabi ng pare? Ipanalangin ng ating kaluluwa ng kapatid para siya ay makapasok sa langit, di ba ba? So ibig sabihin nung palang siya buhay pa, wala pa siyang kaligtasan. Di ba ba? Wala siyang kaligtasan kasi ipapanalangin pa ka. So hihintayin pa pala muna mamatay yung isang tao para mabigyan ng kaligtasan. Ngayon ang tanong, ang nananalangin sa kanya puro makasalanan din. Tapos didinggin ba ng Diyos yung maririnig yan ng Diyos yung panalangin ng mga taong makasalanan? Hindi. At saka po ang tandaan po natin, ang kaligtasan hindi po ito corporate, individual. Ibig sabihin ikaw mismo, patunayan mo sa sarili mo, talagang ikaw ay nananalig sa Panginoon Kristo para yung kaligtasan ay nasa iyo. Hindi ito po ito pwede ipanalangin na kung sino. Talagang ito individual. Abe, pag gano'n na pwede, di marami masiligtas. Ay panalangin ko lang yung sabihin ko lang, Lord, panalangin ko yung buong Pilipinas. Sabihin, ligtas na pala yun, gano'n? Hindi Kaya nga, Individual Pastor, yun. sarili mo lang talaga Yes, makakaligtas ikaw, sa'yo. ang makapagliligtas sa iyo ay sarili Sarili mong pananampalataya lang, oo. sa Diyos, sa Panginoon sa Kristo, una sa Panginoon sa Kristo. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, walang makararating sa Ama kundi sa pamagitan ko, sabi ng Panginoon sa Kristo. So ibig sabihin pala, sa Kanya lang. Kung halimbawa at nanalig lang tayo na, hindi pa nga nanalig, sabihin, dati po akong pastor ng Pentecostal, sabihin nga doon tanggapin mo nga si Kristo at ligtas ka na. Naku po, wala, naligaw na tao. Tinanggap nang hindi niya nadinig yung aral. Di pa ba? Sige ba, pray muna tayo. Father in heaven, most gracious Father, thank you so much once again for your guiding mercy that we reach this place safe and sound. In the name of our Lord, Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Parang nakarinig na kayo ng sermon. Bye-bye. Parang pwede na Sermonan hindi kami umatin. guys ni Pastor. Salamat sa sermon. Ay, parang hindi na tayo pwedeng hindi